Yan. So, ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin noong nakaraan. Anong passage po natin last week? Nakakalimutan nyo kaagad. No? Yan ang tendency natin, mga kapatid. Tayo po ay makakalimutin. Si Naaman, ano pong chapter po ng Naaman? Ano pong verse? 2 Kings chapter 5. So ngayon po, pagpapatuloy-tuloy natin yung sabi sa akin ng isang kapatid, kala ko, Pastor, diretso mo na kay Gehazi. Sabi niya, doon lang tayo nakapokus. This time, let us continue yung pag-aaral natin sa 2 Kings chapter 5. So ngayon, babasahin po natin yung 2 Kings chapter 5 verses 20 up to 27. So 2 Kings chapter 5, 20 up to 27. Tayo pong lahat ito ngayon. Basahin po natin ng salita. Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said to himself, my master was too easy on Naaman, this Aramean, by not accepting from him what he brought. As surely as the Lord lives, I will run after him and get something from him. So Gehazi Naaman saw him running towards him. Everything is all right, Gehazi answered. My master sent me to say, 2 young men from the company of the prophets have just come me from the hill country of Ephraim. Please give me a talent of silver and 2 sets of clothing. By all means, take what When Gehazi came to the hill, he took the things from the servants and put them away in the house. He sent them away and they left. when he stood before his master Elijah, where he had been, he asked But Elisha said to him, was not my spirit with you and the man who got down from his chariot to meet you? Is this the time to take money or to accept clothes, or olive groves and vineyards, or flocks and herds, or male and female slaves? And Gehazi went from Elisha's presence. His baby was leprous. His wife. Ay po lahat ay nila. Papasalamat kami, Lord, sa umaga nito. Lord, as we worship you, Panginoon, sa mga songs, tell me, Lord, na lost, Lord, without you, we are lost. Alam po namin na ligaw ang buhay namin at wala kang mapupuntahan kung malaki sa amin. Kaya salamat, Panginoon, because you've given us, Lord, direction, and you have given us, Lord, an encounter, an experience sa presence ng Lord, Panginoon, na masasabi namin, Lord, na we are desperate without you, Lord. At yung presence ng Lord ay doon kami, Panginoon, mananahan. Doon kami, Panginoon, makakasumpong, Panginoon, kapayanan. Kaya salamat po, Panginoon, dahil kahit nandito kami, Lord, sa lupa, you allow us, Lord, to experience heaven because of your presence. Sa presence ninyo, Panginoon, with this congregation, may you fill us, O God, with the power of your Holy Spirit, at maunawaan namin ang mga salita, pamuhay namin, at masunod namin ang kalooban namin. Walang ibang dapat purihin sambahin, pero lang, Panginoon. Sa pangalan ni Cristo Jesus, lahat kayo magsabi ng Amen. Praise the Lord. Thank you, mga kamunahan. Ang title po natin ngayong umaga ay From Service to Shame. No? Because si Gehazi po ay isang lingkod po ng Panginoon. Siya din po ay assistant po ni Prophet Elisha. So he is in the ministry. Okay? He is in the ministry. Yan po yung ano po niya. So, the tragedy of a corrupt servant. Ang ating pong
pagiging tao ay meron tayong tinatawag na may potensyal na tinatawag po na pagiging makasarili. Naniniwala po ba kayo nun? Tayo po mga tao ay may potensyal na maging makasarili. Maging greedy at makakumit ng tinatawag po na covetousness. Okay, covetousness. Ayan yung tendency natin. Actually, bata pa lang tayo, kahit hindi tayo turuan na maging greedy, na lumalabas yung natural natin. So, ang gusto natin, actually nung bata tayo, gusto natin ng maraming laruan. Meron po ba ditong bata na ayaw nila ng maraming laruan? Gusto natin ng maraming laruan. Pag nakikita natin, lalo na kapag ang nakikita natin na laruan ng ating kalaro ay nauuso, di ba? Yung mga robot-robot na di ba? Tama si Brother Owen. Di ba, Brother Owen? Ano yung mga laruan na time nung bata tayo, Brother Owen? Ano po? Tamiya. Oo. Gundam. Kala ko text ka Oo, lang. gano'n. Ay! Kapanahunan mo yun eh. Nagkalabasan pa ng panahon. So, yan yung tanong natin. Actually, may tendency na di-desire tayo. Dapat meron din akong ganyan. Dapat ano din. Tapos, meron nga mga bata, di ba, papasok sa bahay. Uuwi ng laruan ng iba, ng ganyang kalaro. Ganon yung tendency talaga natin. Ganyan ang tendency natin. Nung medyo binata-banata na kami, nauso naman yung agawan ng sombrero. Okay, yung agawan ng sombrero. I don't know kung na... Jeep. Sa jeep. Oo. Bigla na lang nahabutin, lalo na alam nila yung original eh. No, because it is in the form of yung kanilang covetousness o greed ng kanilang pong puso. Sabi ng iba, kasi yung mga ganyang mga bagay, ano yan, dahil yan sa kahirapan. Totoo ba yun? Kaya ka magiging greed, kaya ka magiging covetous is because dahil sa kahirapan? Hindi. Hindi po. Actually, yung meron tinatawag na mayaman, hindi naman sila mahirap, pero ibang level yung kanilang tinatawag na covetousness o pagiging greedy. Ang iba ay, ang ninanakaw nila ay yung tinatawag na intellectual property o yung tinatawag po na artistic ability, isang form ng covetousness. For example, yung aking pong classmate ay, ang kanyang tatay po ay isang artist sa San Juan. And kakaiba rin po yung kanyang klase po ng pagpipinta. Hindi po siya yung normal na tsura ng talaga. Sa kanya ibang style po nung pagiging artistic niya. So, nagulat sila at meron silang nakita na may nagbebenta ng ganong klase at ang pinaggayahan ay ang sa tatay niya. So, it is a form of covetousness. It is not out of kahirapan. Okay? So, isa yan ang tinatawag po na klase po ng mga covetousness. Meron pong mga composer na nagkaroon po siya nagsamba po siya ng kaso sa isang malaking network, kung na po babawitin sino yun. At ang sistema po is, nagpasa po siya ng parang jingle, o kaya po ng gagamitin po sa commercial. So, nagpasa po siya, no? Hindi po tinanggap yung kanyang pinasa. Pero, nung yung kanilang nilabas, ay halos magkapareho ng kanyang ginawa. So it's a malaking po to, mga kapatid. Malaking kumpanya po ito, malaking network po ito. Ganun po yun. So, ang greedy o pagiging covetous ay hindi lang po ito dahil sa kahirapan. It is in the heart. It is in the heart of the sinful man. Ganyan po ang tendency natin. Now, here is the story of a servant. Actually, makakonsider natin siya as servant of God. Kasi nag-ministry siya eh. Nag-assist siya sa prophet of God ng pangalan ay si Elisha.
So, God has the heart of covetous and greedy heart. So, ang pangalan niya po ay si Gehazi. Si Gehazi po. One of the saddest realities in the Christian life is that a person can be very close to the Word of God, yet still have a corrupt heart. Ulitin ko po, no? This is one of the saddest realities. Naglilingkod sa Panginoon, pero merong corrupt na puso. Yan po yung sad reality. So, hindi lang ito tinatawag na sasabihin natin, kala ko ba malapit siya sa Panginoon? Hindi. Lahat tayo may tendency na maging corrupt. Unless na lang si Lord ang magbago ng ating pong mga puso. So, ito po yung nakikita ko natin ang katotohanan. Sa pangalan niya po yung si Gehazi, he lived with the prophet Elisha who witnessed miracles. He witnessed, actually, may marami po siyang nakitang mga miracles sa kanyang karanasan kay prophet Elisha. May time pa po na pagising niya, kasama sila sa isang lugar, pagising niya, kita niya napapalibutan na sila ng mga kalaban. So natakot siya, sabi niya, anong gagawin natin? Patay na tayo dito. Sabi ni Prophet Elisha, relax ka lang. Sabi niya, bukod sa nakikita mo, meron pang mga angel na mas marami kaysa sa kanila na nakapalibot din sa atin. Hinayaan ni Prophet Elisha na makita niya yun. Una, hindi na nakikita. So, ito yung mga naranasan ni Gehazi. And yet, siya rin po ay nag-fall doon sa tinatawag na corruption. His heart was captured by greed and dishonesty. Now, a major transition statement natin mga kapatid, greed in the heart produces corruption in life and destruction in the end. Ulitin ko, greed in the heart produces corruption in life and destruction in the end. So, ang greed po ay bibigay sa atin ng way na maging corrupt tayo at nakakalungkot, ito po ay destruction in the end. Ang major transition question natin ay, what are the things that we can learn about greed that made a servant into shameful condition? Ano yung matututunan natin about greed na naghatid kay Gehazi sa tinatawag po na nakakahiya na kondisyon? So, unang point po natin is, greed is the decision of the heart. Yung pagiging greedy po is nanggagaling po palagi sa puso. Sa puso, sa kalooban. Sabi sa verse 20, Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said to himself, my master was too easy on Naaman, this Aramean, by not accepting from him what he brought, as surely as the Lord lives. I will run after him and get something from him. It is a decision. Because hindi tinanggap ni Elisha yung gift. Di ba, nabibigay si Naaman? Nabibigay si Naaman, ito po yung aking tinatawag po na regalo sa inyo. Kapalit ng tinatawag na pagpapagaling ng Panginoon sa kaniyang ketong, sa kaniyang karamdaman. So, we see the healing of Naaman, the Syrian commander, when God miraculously healed him from leprosy when he obeyed God and dipped 7 times in the Jordan River. So, after receiving healing, Naaman offered gifts to Elisha, but Elisha refused. Ang tanong, bakit tinanggihan ni Elisha ang gift ni Naaman? Yun yung mga po natin. When we study the Word, we wrestle. When we wrestle. Pag nagkaroon tayo ng salita ng Diyos, we ask questions for us to grow. That's how we grow. Yan yun po natin. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ganun yun natin. So bakit tanong, bakit hindi tinanggap ni Elisha yung gift?
Ma-pride ba si Elisha? Hindi ba niya kailangan yon? Di ba? Ang reason is, si Lord ang ayaw. Okay? Ang reason is si Lord ang ayaw. Because the miracle He performed is the work of God, hindi ni Prophet Elisha. Hindi work ni Prophet Elisha yun eh. Ito ay work ng Diyos. It is God's will. Ang possible reasons ay, number one, it is God's demonstration of grace to the Gentiles. Pag sinabi natin grace, you do not deserve, but it was given to you. Like our salvation. Hindi natin deserve yun, but it was given to us. So that's why, ang response natin sa service, ang response natin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi dahil sa inuutusan tayo ng Diyos. Kundi, ginagawa natin ito out of our response ng pasasalamat sa Panginoon. Hindi kayo pumupunta dito every Sunday, it's because, si Pastor kasi, may-message ako, ba't di ako umattend? Hindi kayo magbibigay ng offerings because kasi utos yan. Kundi, nagpupunta tayo, nagsiserve tayo sa Lord, inuuna natin si Lord is because alam natin yun yung kalooban ng Panginoon. Amen? Alam natin yun ang kalooban ng Diyos at alam natin na kapag inuuna natin si Lord is it gives glory to Him. It gives glory to Him. Not out of obligation. Not out of yung tinatawag po na kasi ano yan, utos yan eh. No? Hindi. Wala pumunta tayo dito because we wanted to serve the Lord from our hearts. Yan yung unang ano. Now, si Naaman, hindi niya deserve yung healing. Sa totoo lang. Hindi niya deserve yung healing. But it was given to him. It is a demonstration of grace. At ang grace ay walang bayad. Ang grace ay walang bayad. It is showing to Naaman that the only true God is the God of Israel. Pagpapakita ng Panginoon ng tunay na Diyos sa panahon nila. Kasi naalala niyo po yung Diyos ni Naaman? Ano pangalan? Nakakalimutan niyo na kaagad, no? Si Raymond. Hindi po si Raymond, ha? Si Raymond. Yan yung God ng, thunder, God ng fertility. So, pinapakita doon ng Panginoon, ang tunay na makakapagpagaling sa iyo ay ang Diyos ng Israel, si Yahweh. Hindi yung Diyos mo. Okay? Hindi yung Diyos mo. So, it was customary sa panahon nila na kailangan mo munang magbayad, kailangan mo munang magbigay bago ka pagalingin. Sino dito nakaranas ng kailangan mong magbigay ng manok. Alay. Parang suhol, di ba? So, customary yun. Na para magkaroon ka ng healing, kasi tayo, ganun ang ginagawa natin, di ba? Tama po? Yung mga ating po mga lolo at lola, kailangan mong magbigay ng ganito, ng kalapati, ng kaya ng anuman, pera, pagkain. Minsan nga, yung mga nuno sa punso, kailangan mong mag-aalay ng di ba? Para hindi na siya magalit sa iyo. So, pinapakita dito na si Lord ang tunay na makapangyarihan. Si Yahweh ang tunay na makapangyarihan. So, Elisha's refusal broken this mindset, showing the Lord operates differently. Pinapakita ni Lord na, iba ako sa inyong tinatawag na Diyos. Ikatlo, to ensure that Naaman's conversion to trusting in God was based on faith, not on financial transaction. Hindi dahil sa may binigay ka, makaka-receive ka ng healing, makaka-receive ka ng blessing. Hindi. It was based on faith. Diba? And obedience dun sa command ng Lord. Kaya ang pinapalubog siya, hindi lang ng isang beses, 7 beses. It's a matter of faith. It depends on how
would we respond dun sa utos ng Diyos? So, it is submitting to the Lord ang buhay mo. And ika-apat, it is God's healing grace, and it's free for Naaman. It show that this gift is unmerited. Hindi pinapabayaran ng Diyos because God is graciously sovereign God. So, yun po yung pagpapakilala ng Panginoon kay Naaman. So, however, mga kapatid, hindi tinanggap ni Gehazi ay ni Elisha. And Gehazi, nakita niya yung opportunity for personal gain. Ang greed po sa Greek word ay plonexia. Nang ibig kong sabihin, it is the desire to have more. Yun po yung ibig sabihin ng greed. So, covetousness also ay ginagamit interchangeably with greed. Okay, yung covetousness at saka greed. It represents an intense desire for things belonging to others. Yung gusto mong makuha yung pag-aari ng iba, yun yung greed. At ang destructive nature niya, it is called a terminal illness. Pag meron kang greedy heart, it is the terminal illness that blind individuals, disrupt affections, and harms others, especially mga mahihirap. Okay? Especially mga mahihirap. Yun yung tinatawag ng pagiging greed. Nakakalungkot lang sa bansa natin, no? Ang mga mahihirap ay nagbabayad ng kanilang mga tax. Tapos, nakakalungkot lang is ikukurap lang ng mga ating itong mga nakaupo sa gobyerno. Yan po yung isang sad reality sa bansa natin. So, this passage teaches us powerful truth. When the heart is controlled by greed, it leads to deception, dishonor God, and end in ultimate judgment. So, yan po yung natin. We need to guard our hearts. Paano bang nangyari yon? The problem started inside Gehazi's heart. Nagsimula sa puso ni Gehazi. Probably Gehazi is thinking that Naaman was an enemy. Ito po yung aking observation. Probably, no? Paano ba nangyari nagkaroon siya ng greedy heart? So probably, una, is inisip niya si Naaman ay isang enemy who deserves wrath and punishment and not healing and grace. Si Gehazi, si Naaman, ang deserve niya kamatayan. Hindi niya deserve ang healing, hindi niya deserve yung grace ng Diyos. So, punishing others through vengeance is not on our hand. Ang paghiganti ay hindi po sa ating po mga kamay, but on God. If God had shown mercy and grace, doon sa tao na yon, na enemy mo, pag nagpakita ang Diyos ng grace and mercy sa kanila, is, huwag mo nang pakialaman yun. Hello po. No? Huwag ka nang mainis. Halimbawa, naiinis ka sa taong ito, pero parang di naman siya naapektuhan, no? Ikaw naman ang naapektuhan. Huwag mo nang pakialaman yun. Kung naiinis ka sa isang tao, pero binibless pa rin siya ni Lord, huwag kang maiinis sa Kanya at sa Panginoon. Kasi wala sa kamay natin ang Kanyang kapalaran. Di ba? So, nasa kamay yun ng Panginoon. Gracious kasi ang Diyos. Amen? Gracious kasi ang Panginoon. Yan yung nature niya. Kahit na iniisip mo na dapat mabagsakan siya ng building pag naglalakad siya, ipagkatiwala mo yun sa Panginoon, no? Kasi, pagka hindi mo pinagkatiwala, mangyayari, magiging bitter ka. Oo, ikaw magiging ampalaya. At gusto mong ikaw ang gumanti kaysa sa Panginoon na nakakakita ng lahat. So, relax ka lang. Kung hindi pa pinapatamaan ng Diyos ng kidlat yung tao na yon. Okay? Kasi nga, gracious ang Diyos. Hinihintay ng Panginoon na ma-realize niya yung kanyang pagkakamali. Pero si Gehazi, iba po ang nasa isip niya.
hindi siya payag sa desisyon ng kanyang master. Sabi niya, my master was too easy on him. Okay? My master was too easy on him. And he desired material gain. Sabi niya, I will run after him and get something from him. Kung ayaw ng master namin na to, dapat ako makinabang. Yan, ako makinabang. Ang tingin ni Gehazi, sayang naman yun, hindi tinanggap ni Prophet Elisha, Himalayan tinanggap ni Naaman, tapos wala man lang kaming mapapala. Okay? Wala man lang kaming mapapala, naman Himalayan eh. Alam na natin mga kapatid, walang kagalingan ang karamdaman ng leprosy sa panahon nila. Kumbaga, walang kayamanan na makakabahayad talaga doon. Tapos binigay lang ng libre, umuwi sila na walang ibibigay. Ano ba yan? Sayang yun. Yun yung nasa heart ni Gehazi. Kung tutusin, discern ni Prophet Elisha yon. Tama po? Discern ni Prophet Elisha. But the will of God, hindi niya tatanggapin yung ibibigay ni Naaman. Kasi nga dahil gustong ipakita ng Diyos na ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. At hindi dahil sa may ibibigay si Naaman. At upang ipakita na si Yahweh ang makapangyarihang Diyos. But Gehazi desired that gifts. Kailangan mapunta sa akin yun. Sa totoo lang, hindi niya pag-aari yun. Actually, mas deserve ni Prophet Elisha yun. Tama po? Lalong, pero hindi tinanggihan. So, ibig sabihin, it belongs to Naaman. So, ang pagiging ganit ay nagsisimula sa puso. Sin always starts in the heart before it becomes action. Ulitin ko po, sin always starts in the heart bago siya maging action. Kaya kailangan natin bantayan ang ating pong mga puso. Ang pagkuha ng hindi mo pag-aari ay kasalanan sa Diyos. Kahit na makuha mo yung bagay na yon, ay hindi ka pa rin magiging masaya sa buhay. Kahit nagsiserve si Gehazi sa Diyos, ay hindi nagagarantiya na hindi siya makakagawa ng pagsuway sa Panginoon. So, being close to spiritual things does not guarantee a pure heart. Ulitin ko. Being close to spiritual things does not guarantee pure heart. As Proverbs teaches, nilagay ko yung verse. Proverbs chapter 4, verse 9. Sabi doon, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. So, ang ating pong puso ay madaya. Kaya dapat po natin bantayan. Minsan, ang puso ay pag masaya tayo, no? Diba? Nakakagawa tayo ng mga desisyon. Minsan, mga foolish decision because masaya tayo. Kaya sa mga kabataan natin, hindi porket kinikilig ka. Okay? Hindi porket kinikilig ka is pwede ka nang gumawa ng bagay na gusto mo gawin. Lagi mong tanungin, Lord, ito ba'y kalooban mo sa buhay ko? So, kailangan mong bantayan ng iyong puso. So, greed starts sa tinatawag na desisyon ng puso. Ikalawa, ang greed po, it leads to deception. Sabi ng verse 22, everything is all right. Gehazi answered, my master. So, yung ginawa niya po, hinabol niya si Naaman. No? I will run after him. So, hinabol niya. Tapos, nakita ni Naaman na tumatakbo siya, mahabol siya. Sabi ni Naaman na, meron po bang pangyayari na dapat kong malaman? Sabi niya, everything is alright. Sabi niya, Gehazi answered, my master sent me to say. So, eto na po, papasok na yung tawag na pagdesig. 2 young men from the company of the prophets have just come to me from the hill country of Ephraim. Please give them a talent of silver and 2 sets of clothing. Hindi ko lang po na-check kung magkano yung
a talent that time. Probably it's a big amount na po ng panahon na yon. So, from the covetous and greedy heart, now it will lead to, tandaan natin ha, ang covetousness, ang pagiging greedy nag-start sa puso. Then it will go to action. And he need to think a believable story. Gehazi chased after Naaman and he said to Naaman, "My master sent me to say." Gumawa na siya ng kwento. He fabricated the story. This was a deliberate lie and here are the things that he did. Meron siyang tinatawag na desire and pursuit. So meron siyang desire and pursuit. He wanted wealth, so he ran and chased Naaman. Nilagay ko ba po yan? So, meron siyang tinatawag na desire and meron pursuit. He wanted wealth, so he ran and chased Naaman. Ikalawa, meron po tinatawag na deception and concealment. So verse 22, he created the whole story and he had the gifts. So binigay. Sabi niya, meron kasi dumating na dalawang propeta. Actually, kasama niya yung propeta, yung mga prophet na yun from Ephraim. No? Meron siya, no? Natin yung si Naaman. Puntahan natin. Okay? Puntahan natin si Naaman para makuha natin yung tinuntsaba niya, yung dalawa. So, nung ninabol nila, sabi na kailangan kasi nila ng talent at saka ng 2 sets of clothing. Then, Elisha confronted him, nagkaroon ng tinatawag na denial. Sa verse 25, he lied again to Elisha. Sabi sa verse 25, when he went and stood before his master, Elisha asked him. Tinanong siya ni Elisha. So nakuha na niya mga kapatid Sabi doon, where have you been, Gehazi? Ang sagot ni Elisha, your servant didn't go anywhere. Gehazi answered. Sinungaling po siya. To make a tinatawag ko ng believable story. Una, kay Naaman. Ikalawa, kay Prophet Elisha. So, one lie often leads to another lie. One lie often leads to another lie. Ang greed po at ang covetous ay katulad po ng quicksand. Para po siyang tumuloy. Na kapag nag-step ka doon, unti-unti kang lulubog. Yan po yung nangyayari. It seems like a small step, eventually it pulls a person deeper and deeper. Greed causes people to compromise integrity. Ulitin ko po, greed compromise integrity. And greed causes people to lie to others and dishonor God's name. Tayo po may tendency tayong makagawa ng sin, ng lying. Tama po? So, we need to check our hearts. When we have yung tinatawag na dishonesty sa part natin, we need to check our hearts. When a person is in power and abuses authority to gain is greediness and covetousness. Making and fabricating story para, alam mo po sa mga posisyon, para malaglag ang isa, you make and fabricating story. Ganun din po, no? So, lalo na pagkakompetensya. Yan, yun po yung nangyayari. Pwede sa opisina, di ba? Sa mga posisyon. So, paano ba tayo nahulog sa ganitong kasalanan? When tayo, halimbawa, meron tayong mga bagay na meron tayo, then we make lies. Ito ang tendency natin. Kumusta po yung mga senior citizen natin dito? Meron po kayong mga IDs. Senior citizen ID. And you deserve the 20%. But sometimes, iba gumagamit.
Hello po. Hello po. Ito po, totoong storya to, ha? Mga kapatid, totoong storya to, ha? Jollibee. Totoong storya to, mga kapatid. Si senior citizen, meron siyang tatlong apo. Okay? Inutusan niya. Sabi niya, iba tayong dala mo tong ID. Tatlo yung ID niya. Tapos, iba-ibang order. So, ilang percent yung makukuha? 60%. Ang masakit, nakapila sila, no? Nakapila silang ganyan. Sabi, ay, nasan po si nanay? Sabay turo. Andun din eh. Hindi ka nakakayaya mga kapatid, di ba? So, napaka-basic niya mga kapatid. So let us check our hearts. Whether sa lahat ng aspeto, mapanegosyo, ano po natin mga kapatid. Ang covetousness mga kapatid ay kadalasan ay nai-apply natin sa addiction sa sugal. No? Ulitin ko po mga kapatid. Ang covetousness ay nai-apply natin palagi sa addiction sa sugal. Sabi, Pastor, pwede bang tumaya ng loto? Kasi nakakatulong naman yung pastor, di ba? Charity kasi yun eh. Pa-cover up. So, Tatites naman, Pastor. itatides ko naman, pastor, pag tumama eh. Parang ang hirap naman ni Lord, di ba? Tama po? Ang hirap naman ni Lord na ipapayagan ka niya dahil sa ibibigay mo. So, yan po yung mga tinatawag po na dapat natin ma-check sa atin po mga puso. Because, again, still, ang loto ay still gambling because you gamble for the prize at meron kang ikataya. So, ako po, hindi po ako judgmental. Kung nakita ko po kayo nagbabarahan. Kasi iba mga tao, pag nagbabarahan ka agad, lalo sa patayin, di ba? Iba naman kasi ang ginagamit po nila ay nagkakatuwaan lang sila. Okay? Unggoy-unggoyan, naman yan. Unggoy. So, hindi naman tayo judgmental sa gano'n. Pero yan, kayo ang mag-ano ng inyong pong tinatawag na credibility ninyo, integrity ninyo bilang mananampalataya. When believers pursue personal gain instead of God's glory, the testimony of the gospel is damaged. Okay? When believers pursue personal gain instead of God's glory, the testimony of the gospel is damaged. Yan po yung impact niya sa life natin. So, ikat ng bagay. So, una, greed is the decision of the heart. And kalawa, grace often leads to deception. Greed. And katlo, greed will end to destruction. Verse 26. But Elijah said to him, was not my spirit with you when the man got down from his chariot to meet you? Is this the time to take money or accept clothes or olive groves? Ito, sabi ko, paano kaya nangyari ito mga kapatid? Kasi sabi ni Elisha, was not my spirit with you when the man got down from his chariot to meet you? Diba? Para ba kung sinasabi, mga kapatid, na nung pumunta ka, kasama yung spirit ko doon. Actually, ang hirap paliwanag yun eh, no? Ang hirap paliwanag yun. Kasi the spirit ni Elisha is sumama.
kay, para baga naging human CCTV yun, Di ba? So, si Gehazi did not fear his master and did not fear God. He forgot that the God his master served is an all-knowing God. Nakakalimutan niya na pinaglilingkuran ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon na si Elisha ay is a powerful God and an all-knowing God. At hindi niya maiisahan ang Diyos. Hindi niya maiisahan ang Diyos. Tayo din mga kapatid, hindi natin maiisahan si Lord. Okay? So hindi siya natakot sa Panginoon. After Gehazi lied, ito yung revelation ng prophet sa kanya. Was not my spirit with you when the man got down from his chariot to meet you? Kumbaga, siguro it is an extra sensory perception. Di ba? Kung titignan natin. Probably the Lord had shown to Elisha what Gehazi will do. So si Lord ang nagpakita kay Elisha. So ang ibig sabihin, si Prophet Elisha ay may CCTV. Nakita ng Lord ang kanyang ginawa. Yung tanong ni Prophet Elisha na, where have you been? Tingnan mo, di ba, napaka-gracious pa rin ng Diyos. Hindi niya sinabi, hoy, ikaw, Elisha, ha? Na ito ang ginawa mo, ha? Kundi ang sinabi niya, saan ka nanggaling? Is it the same grace na pinakita ng Lord kay Adam and Eve? Di ba? Okay, and Cain. It is the same. Meron laging grace. Tinatanong ng Lord, nasaan ka? Saan ka nang galing? It is a conversation na hindi nangangahulugan na hindi niya alam, but it is a conversation na nagsasabi na mag-confess ka. Kung si Gehazi ay nagsabi, ay, Master, Panginoon, meron po akong nagawang kasalanan. But because he already decided na, iniisip niya na hindi ito malalaman ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon na si the Prophet Elisha, doon siya nagkamali, mga kapatid. So, hindi siya natakot sa Panginoon. After Gehazi died, meron pong tinatawag na effect sa kanya. So, yung tanong, it is not a question of cluelessness, but a question of giving Gehazi a second chance to confess what he did. But he lied to Prophet Elisha. Elisha explains that the miracle of healing of Naaman was a spiritual victory. Pinapaliwanag niya na hindi ko yung time na kumuha. Parang gusto sabihin ni Prophet na hindi ka magkukulang sa Diyos. Ulitin mo po, hindi ka magkukulang sa Diyos, hindi mo kailangan kumuha ng pag-aari ng iba. It is not the time to get yung tinatawag na mag-gain. It was a time for demonstrating God's grace and generosity, not personal profit. So, hindi ito panahon na samantalahin yung pagkakataon. And the judgment, destruction is yung leprosy na Naaman ang siyang naging lumipat na po kay Gehazi. Ang nakalagay doon, forever. Ang masakit nun, damay pati kanyang pamilya. Damay pati kanyang pamilya. The punishment was severe. The very disease that left Naaman came upon Gehazi. So, Pia, pwede mong paki-pause yung verse ng 27. Naaman's leprosy will cling to you and to your descendants. To your descendants, mga kapatid, forever. Then Gehazi went from Elisha's presence, and his skin was leprous, yet had become as white as snow. So, hindi na siya pwede mag-stay kay Prophet Elisha because meron na siyang keto. That's the saddest reality po sa life ng isang minister. So, this judgment shows God sees hidden sins. Nakikita ng Diyos
ang mga tinatago nating mga kasalanan. It's reality. Ikalawang bagay, God defend His glory. Si Lord ay nakatingin doon sa tinatawag po na para po sa kalwalhatian ng Panginoon. Ikatlo, God disciplines corruption in His work. So, nagdidisiplina ang Diyos kapag tayo po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Let us, nilagay ko ba yung, hindi ko nalagay. Ito yung mga, nakikita ko natin ng mga lessons sa ating mga kapatid. Ang greed promises gain but deliver loss. Okay? Greed promises gain but deliver loss. Gehazi gained silver and garments but he lost. No? He lost, ano yung nawala sa kanya? Nawala yung ganyang health. Nawala yung ganyang ministry. At nawala yung ganyang future. Yan yung nawala sa kanya. So, Gehazi gained silver garments, but marami siyang nawala. Kasi sa totoo lang, di ba, ang ginawa niya? Pagkatapos nila makuha, anong ginawa niya? Pagkatapos nila makuha. So, may kasama siyang dalawang tao, di ba? Kinuha niya yung gamit, tapos pinauwi niya na. Hindi na kayo. Okay? Hindi na nga ni Gehazi, no? Now, yan yung reality sa atin mga kapatid. It is tragic to gain the world but lose everything that truly matters. Maaari natin mag-gain ang lahat ng ating tinatawag po na mga bagay sa mundo. Pero mayroong kapalit na mas mabigat sa buhay natin, na mas mahalaga. Meron pong kwento na sa South Africa, meron pong ang tawag doon mga Zulu, mga South African tribe na nanguhuli po ng ring-tailed monkey. Hindi ako nakakuha ng picture ng ring-tailed monkey. So, sabi ng mga nanguhuli po ng ring-tailed monkey, ito daw po ay mahirap hulihin. Pero sa mga South African tribe ay madali lang. So, ang tanong, bakit madali lang para sa South African tribe? Because ang mga South African tribe ay alam nila yung character po ng ring-tailed monkey. So, madali nilang inuhuli ang maliksi na maliliit na hayop nito sa loob ng maraming taon. Alam niyo po ang way ng panguhuli? Ito po ay batay sa kanilang kaalaman sa hayop na ito. Ang kanilang bitag, di po anong ginagamit nila? Na bitag? Ito po ay isang melon. No? Ito po isang melon na tumutubo sa puno ng ubas. So, ang mga buto ng melon na ito ay paborito ng unggoy. Okay? Paborito po ng unggoy. Ang gagawin po nila is, magbubutas po sila ng hindi ganun kalaking butas. Enough lang na may papasok ng unggoy ang kanyang kamay. Okay? At kasi kukunin nila yung buto. Paborito kasi nila yung buto na pagkain. So, pag naipasok na ng unggoy ang kanyang kamay doon sa melon, kukuha po siya ng mga buto. So, pag i-alis na po niya yung kanyang kamay, pag ihilahin na niya, hindi niya mahihila. Alam niyo ko bakit? Kasi hindi niya pipitawan yung buto. Hindi niya, ang gagawin niya, mag-iiyak siya, gagawa siya ng ingay hanggang sa madidisrupt siya and mahuhuli siya ng mga tawag ng Zulu, mga South African tribe. So, ganyan yung life natin, mga kapatid. Pag tayo po ay greedy, pag tayo po ay tinatawag po na nakatingin po sa ating po mga sarili, pagiging self-centered, pagiging covetous, is tayo po ay naaapektuhan at nahuhuli po ng ating pong kaaway hanggang sa tayo po ay mapahamak. Now, anong ating conclusion for this morning, mga kapatid? Greed is the decision of the heart. And greed leads to
deception. And greed will end to destruction. Let us apply, mga kapatid. Guard your heart from greed. Okay, let us guard our hearts from greed. So there's nothing wrong, paalalahanan natin, yung ating kapatid, no? Guard our heart from greed. From our selfishness, di ba? Ikalawa, do not compromise integrity for personal gain. Do not compromise integrity. Ikatlo, never turn God's grace into a means of profit. Okay? So, may mga bagay na binigay sa atin ng Lord. So, huwag po natin pagkakitaan. Okay? And greed may experience temporary gain, but it always lead to a spiritual destruction. Though sa ating life is probably hindi maapektuhan yung ating salvation, but it will affect our yung tawag po natin relationship sa Diyos, relationship po sa ating kapwa, at maapektuhan po yung ating buhay spiritual. Now, yung contrast nito, sinaama naman, reminds us the opposite truth. The opposite truth is humility and obedience leads to healing and blessing. And let me close this message for this morning. Sige, yan ba? Yeah. Let us treasure God Himself above everything else. Ating pong pahalagahan unang-una ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Di ba meron tayong song? Above all powers, above all thrones. Si Lord po dapat ang nasa taas sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Amen? Masigit siya sa kayamanan mo. Masigit siya sa ari-arian mo. Masigit siya sa narating mo. Masigit siya sa lahat ng meron ka. So, gamitin natin instead na maging greedy tayo, instead na maging covetous tayo, mas lalo natin buksan ang ating mga kamay in serving, in giving, and helping others. Amen? Si Lord po ang mag-bless sa atin. Tayo pong lahat ay muna lang. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa yaman ng iyong salita. Lord, patawarin po ninyo kami kung meron kaming tendency to do things, Panginoon, out of dishonesty, out of greed. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Yan ang Lord sa ulit po ninyo. Batid niyo po yung laman ng aming pong puso. Nakikita niyo po yung aming pong mga ginagawa. And bago mahuli yung lahat, Lord, nais po namin sabihin, Panginoon, Lord, we repent sa aming pong mga nagagawa na mali sa harapan ninyo. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Continue to cleanse our hearts at patuloy na ang focus namin para sa inyong glory. Dalangin namin, Panginoon, na teach us, Lord, to obey you. Teach us, Lord, to submit our lives to you, God. Katulad din na aman, to express faith. Alam po namin na ang pamumuhay ng tama, ang pamumuhay ng may katapatan sa inyo, Panginoon, na higit na kayamanan kaysa sa mga kayamanan ng mundo nito. Salamat, Lord, sa inyong pong grace sa amin, sa inyong biyaya sa amin, sa inyong patuloy na mercy sa amin, Panginoon. We want to say, Lord, na kayo po yung aming paglilingkod. Kayo po yung aming pangalahan. Help us, Lord, to be faithful. And thank you, Lord, dahil meron kaming faithful na Diyos na patuloy pong nagtutulong sa amin, nagagawin sa amin. Salamat po, Panginoon. Sambahin kayo, purihin kayo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, tayo magsabi ng Amen. Harapan po natin ang Panginoon.